Well, I don't deny that kilala ko yung JB Sebastian na yan. Kilala ko yung JB Sebastian na yan. This is the current director of the Bureau of Corrections. This is the superintendent, and this is me. Who's this guy? He's the president of the Philippines. You gotta be kidding me. This is the Secretary of Justice. What blows my mind is you're a convicted kidnapper. Okay. And a serial kidnapper. It wasn't just once. Okay. And Hijacker and a carnapper as well. There you go. In America, if our Attorney General sat down with a gang member, his job would be lost. Kilala ko yung JB Sebastian na yan. Gumulong na ngayong linggo ang investigasyon sa umano'y paglala ng drug trade sa ilalim ng panunungkulan noon ni dating Justice Secretary at ngayon Senadora Leila de Lima. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, ngayong linggo posibleng ikasa ang House Resolution kung saan isusulong ang investigasyon. Dagdag pa niya, hindi ito political persecution laban sa Senadora, kundi isang masusing investigasyon. Hindi rin daw ito ganti sa Senate probe sa extrajudicial killings dahil magkaibang issue raw ang tinatalakay. Nauna nang itinanggi ni de Lima na sangkot siya sa illegal drug trade. Hindi raw siya dadalo sa pagdinig ng Kamara sabay giit ng parliamentary courtesy. Patuloy na kinikwestiyon ng mga inmate na inilipat sa National Bureau of Investigation kung bakit raw hindi nire-raid ang kubol ng gang leader na si JB Sebastian. May report si Emil Sumangil. Ngayon daw mansyon of a certain JB Sebastian sa loob ay hindi ginalaw. Mas maganda pa daw at mas mag-aara ito. Siya si JV Sebastian na nirereklamo ni Attorney Ferdinand Topacio di umano'y nabibigyan ng special treatment. Pero hanggang ngayon, tuloy pa rin pala ang kalakaran ng iligal na droga doon. Ang umano'y pasimuno ay ang leader ng isa sa mga grupo sa loob. Dati na siyang kinwestiyon kung bakit hindi na-raid ang kanyang kubol at kung bakit hindi siya inilipat sa pita ng NBI. Nakatutok si Emil Sumangil. Eksklusibo. Ang kulang 1 minutong video na ito, kuha sa loob ng maximum security compound ng Nubilibid Prison. Hagip dito ang mga istrukturang gawa sa semento at may matataas na pader. Mga kubol na tinitigilan daw ng mga maiimpluwensyang inmate na hindi kasama sa tinaguriang Bilibid 19 na inilipat sa NBI. Hanggang sa kumagatang dilim at pinaiiralang curfew. Matao at mistulang night market pa sa labas ng mga selda. Isang bagong layang convict na nabilanggo ng halos 20 taon sa Bilibid ang nagbigay sa amin ng video para makarating daw sa pamahalaan na malaya pa rin nakakagalaw ang makapangyarihang mga preso at tuloy ang kalakaran ng iligal na droga. Kahit pa nito lang Disyembre ay pinorgan ng Department of Justice ang mga kalokohan at marangyang pamumuhay ng mga preso sa loob. Mga Chinese kasi, bawat pangkat may mga Chinese, ang mga nabuhay na drug. May mga tao sa labas, sila sa loob. Kaya gumagana pa rin sila. May Pilipuno. Tuloy rin daw ang sabuatan ng mga tiwaling jail guard at mga opisyal ng NBP at Bucor. Ang ginagawa ng mga bilado, tatali. Maghulog ng tali kasi yung kasada ron, yung pader, yung gula sa taas. Maghulog yung tali. Pero oras, alam na ko ng oras yung duty. Pag tawag ko, nandito ko sa baba, ang itali mo, hilahin ko. May ibaba to, tatawagan naman yung kontak mo sa loob. Kaya nakakapasok yung mga manok, aso, kung ano-ano mga baril, sa gula ng gagaling. Ayon sa hepe ng NBP na si Superintendent Richard Schwarzkopf, mga dati na itong alegasyon na hindi na namatay-matay, napakawala ng mga galit sa liderato niya. Marami tayong mga lilatag na mga reforma rito, no? Kung saan yan ay ating ipinatutupad na sa ngayon. No? Dito nga lang sa maximum security compound, naglatag na tayo dyan ng quadranting to easily detect the movements of the inmates. No? At yung ating continuous mga reshuffling ng ating mga personnel to avoid familiarization. Itinuro ng informante ang commander ng grupong komando na si JB Sebastian na nagmamaniobra raw ng iligal na mga kalakaran sa Bilibid. Kinausap ni JB lahat ng mga inchik. Nasa kanya na kumuha na para makahalikop sila ng pambigay sa Bucor. Handa raw si Schwarzkopf na paimbestigahan ang mga alegasyon. Paniwala kami, even the members, na may may natitira pang mga contraband articles, may baril. And naniniwala rin kami na may mga illegal drugs pa sa loob. Absolutely and categorically deny that.
Ayon sa Committee on Justice, short-term solution lamang ang pagsasagawa ng mga raid dito sa New Bilibid Prison. Ang kailangan daw para magkaroon ng pangmatagalang reforma ay ang agarang pagpapatupad ng Bureau of Corrections Modernization Law. Sa ilalim nito, ililipat sa Laur Nueva Ecija ang NBP kung saan mas malaki ang lupa. Dahil daw dito, mapaghihiwa-hiwalay na ang mga high-profile inmate. Inirekomenda rin daw ng komite ang salary upgrade at trainings ng mga empleyado ng Bucor ayon na rin sa probisyon ng batas. Ang problema, wala pang budget. Jimmy, dito! Kami mo lang si Mark. Ito pala siga dito. Ha? Ha? Sabi mo nga sa interview mo, siga ka eh. Ha? Di pa yung office mo, sabi mo, hindi ka lang clear na karnapil pa. Ano pa yung sabi mo? Dinagdagan mo lang. Sinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? Maximum. Sige. Thank you. Ang si Juan, si Tulangko. Buta na bumiro, mangitan sila. Butan ka. Ha? Marami pa ha? Butan ka. Butan ka. Dinodan yung ginagawa ni Butan ko. Dinodan na hari-hari sa gas dito. Dinodan. Ulang mo kabuta magka ka. Hari-hari sa gas. Ayo ha? Huwag hindi makaluwas sa tungkinan. Wala ilain makaluwas sa tungkinan. Hindi ka maluwas ang inyo, hindi ka makaluwas sa tungkinan. Huwag ka sinarong para kaluwas sa tungkinan. So, sige, siguro ka. Sana ang puso ko ay kaya kong buksan. Madali kong masasabi ang nararamdaman. Sana ay makita mo ang siglang nadarama. Maligaya lagi ako kapag kasama kita. Paano ko sasabihin ikaw ang tanging mahal ko? Paano ba sinasabi ibigin mo ako? Paano ba matatapat ang isang tulad ko? Paano yun? Paano ba? Paano to? Sana ay marinig ang sasabihin ko. Sa panaginip lang lagi, yun lang ang kaya ko. Sana'y mapansin mo rin kahit maghintay ako. Hindi mo lang kasi alam, buhay ka ng buhay ko. Paano ko sasabihin ikaw ang tanging mahal ko? Paano ba sinasabi ibigin mo ako? Paano ba matatapat ang isang tulad ko ng tanging pangarap ay mahalin ako? Huwag mo sana tatanggihan pusong nagmamahal. Pangarap ko'y magmahalan tayo kailan pa man. Paano ko sasabihin na minamahal kita? Paano yun? Paano na? Paano ba? Paano yun? Paano na? Paano ba? Paano ko sasabihin minamahal kita? Paano ko sasabihin
sasabihin, ikaw ang tanging mahal ko.